Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Surplus TNT. Hi po Kuya Idol, matagal din nakapanood ng vlog mo. I'm back pa shoutout. JC Santulyo pala. JC Santulyo from Jensan. Sana masilik na Kuya Idol. Tsaga lang sa paghihintay kabayan at malapit na ang massive selection next month, March. Pangalawa ay si Ronnie De Los Santos. Pa-shoutout din. Shoutout sa iyo kabayan, Ronnie De Los Santos. Makichismis muna tayo mga kabayan. May nabasa ako kasi itong sitwasyon na to ay kalimitan na itong nangyayari dito sa South Korea. Alam nyo na, marami talagang Pinoy at Pinay dito. Siyempre yung iba dyan, yung mga nagkikita-kita at yung mga iba dyan ay nakakalimutan na may pamilya sila sa Pilipinas. Basahin natin ito mga kabayan, ito nakakaawa talaga to eh. Pati yung mga anak nadamay na eh. Eto, basahin ko. Pa, ilang beses kaming nakiusap sa iyo at naghihintay ng tawag at paliwanag mo sa lahat ng kasinungalingan mo sa amin. Na kaya mo na di kami kausapin ng 3 months kasi sabi mo, busy ka always. Pero nagulantang kami sa nalaman namin na may kalibin ka na pala dyan. Dahil sa'yo, muntik na mamatay si mama dahil sa sobrang stress sa'yo. Ayun. Yan na nga yung mahirap eh. Nakakalimutan na may pamilya sa Pilipinas. Tapos, muntik pang mamatay sa sobrang stress yung asawa niya. Itong mga ganito, pwede itong kasuhan kasi ayaw na magsustento sa mga anak na kumbaga nawili na sa mga kalaguyo dito sa South Korea. Mahirap kasi dito, yung iba ayaw na magsustento sa anak. Okay lang sana kung hindi rin kasi natin alam kung anong sitwasyon ng nilang mag-asawa o yung babae sa Pilipinas kasi itong side lang ng pamilya sa Pilipinas ang nagsasabi. Hindi natin alam, baka halimbawa nagloko rin yung asawa, no? Kaya iniwanan din itong lalaki, pinagpalit sa kabit. Pero kahit na kung ayaw mo na sa asawa mo sa Pilipinas, yung obligasyon sa mga anak ay hindi dapat yan pinuputol. Nakakaawa. At sa babae ng papa ko, sana maawa ka sa amin ng kapatid ko na inagawan muna ng ama. Hindi lang sa pera ang kailangan namin sa iyo, papa. Masakit na kaya mo kaming ipagpalit sa babae mo. Alalahanin pa nga, nagpunta ka dyan para sa aming kinabukasan pero anong ginawa mo? Nang babae ka, tas ikaw bumubuhay at nagbabayad ng apartment niya, asa ng kahihiyan mo pa? Ako to, yung anak, please lang kung sino nakakakilala sa kanya at sa babae niya, sana bigyan nyo naman kami ng info. Kami po ng kapatid ko ay nagmamakaawa kasi di na niya kami tinatawagan dahil lagi yung babae niya ang kausap niya at after work niya, diretso na siya sa live-in partner niya. Wala kayong awa, papa, ang inyong anak nananawagan. Parang ang hirap intindihin ng mga ganitong bagay. Ano? Pinagpalit mo yung pamilya mo sa kabit. Yun ang mga ibang babae dito, wala na eh. Wala nang Kumbaga, ang daming ganyan mga babae dito. Yung mga tinatawag nila ditong anay, marami na kong nababasang ganito dito. Yung mga babae na wala talagang kahihiyan. Minsan, asawa ng Koreano, pumapatol pa sa Pinoy, siguro nagsawa sa Koreano, hinahanap-hanap yung Pinoy, ang daming ganyang nangyayari dito. Pero hindi naman lahat mga kabayan. Mas marami pa rin yung matitino na talagang hindi nila nakakalimutan na may iniwan silang pamilya sa Pilipinas. At dito rin, yung may kalimitang mga asawa ng Koreano, ng mga Pinay, mas marami pa rin siyempre yung matitino. Mga ilan-ilan lang yan. Marami lang talaga tayong makikitang ganyan kasi marami tayong makikitang post sa FB ng mga ganyan kasi marami talagang Pinoy at Pinay dito sa South Korea. Kalimitan dyan, yung mga nagkikita-kita kung saan yung may maraming puntahan ng mga Pinoy, Pinay. May mga lugar kasi dito mga kabayan na talagang dikit-dikit lang yung mga company. Siyempre, di mo maiiwasan. Magkikita-kita kayo paglabas ng trabaho. Siyempre, makakasalubong mo, babatiin mo. Ngayon, mangyayaring ganyan, sabihin sa punta tayo ng ganito, ganyan. Kunyari, magsisimba, mga ganyan.
Ah, kahit naman siguro talagang lapitan ka ng mga yan, kung talagang ayaw mo talaga eh. Hindi ka nila mapipilit eh. Meron talagang sadyang ano lang talaga, mahilig sa ganyan, yung mga kabit-kabit. Kumbaga sa lalaki, kumbaga kapag yung nagkakaroon ng mga maraming babae, ang tingin nila sa sarili nila, astig na sila, ganun. Pero ang totoo, ah, hindi nila kayang labanan yung sarili nila. Kumbaga sa ano ay duwag sila pagdating sa ganyan. Hindi porkit sinabi na marami kang babae, astig ka na. Sa totoo lang ay hindi matapang yung ganyan. Hindi niya kayang labanan yung sarili niya. Ayun. Mabuti na lang dito sa amin na talagang malayo kami sa mga ganyan ano. Kasi dito sa lugar namin eh parang kunting-kunti lang talaga yung pabrika dito na may nagtatrabaho na foreigner. Mga gusto mag-apply dito sa South Korea, yung mga naghihintay ng employer, kapag nandito na kayo ay number one na wag ninyong kakalimutan yung mga anak ninyo, yung asawa niyo. Kung magkaroon man kayo ng ano, talagang ayaw nyo na sa isa't isa ng asawa ninyo, pwede naman maghiwalay. Pero yung sustento sa anak, wag ninyong pababayaan niya kasi pwede kayong makasuhan dyan. Responsibilidad nyo yan sa mga anak ninyo. Yung sustento, buwan-buwan. Ayun. Basta, wag nyo lang kakalimutan na may iniwang kayong pamilya sa Pilipinas. Ingatan na hindi masira yung pamilya para lang sa mga ganyan na mga kabit-kabit na hindi makatiis. Pwede namang ano eh, kumbaga sa ano, kung talagang di matiis, pwede namang mag-try para lang makaraos. Yung iba kasi ang nangyayari, siniseryoso na eh, kaya ganun nangyayari. Sabi nga nung iba, pwede namang kahit minsan eh bumembang, wag naman yung siseryosohin. Pag sineryoso na, kunyari, gustong magsama, kukuha ng sariling bahay dito sa Korea, mahal talaga ang upa dito, ganun ang nangyayari. Kaya yung iba, nauubusan ng pera dahil sa babae.